Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes nga ba? Ang bilis ng panahon, Sister Tess. Yes. Ngayong araw na ito, itutuloy po natin dito sa Kwentuhang Katoliko. Dito pa rin sa 91.9 ng ating usapan tungkol sa sakramento ng matrimonya o ang kasal. Ang saya-saya naman ng ating kwentuhan. Kahit dalawa lang tayo ngayon, feel na feel ko. Ayan na naman, yung ating mainit-init at masayang talakayan. Oo nga, isip ko nga parang nagluluto pa tayo ngayon sa usapan natin kahapon na Father Joel, no? Mm-hmm. So, magkagayon man, isa pong mapagpala kahit na mainit po. Anyway, hindi pala gaanong mainit. Hindi masyado. Dahil nga may paparating na bagyo or may bagyo na yata sa Malapit bandang na. Kabikulan, no? Oo. Okay, so isa pong mapagpalang tanghalian sa ating lahat, sa mga kapatid natin sa pananampalataya at siyempre po sa mga kapwa naming katekista. Kayo po ay inaanyayahan namin na samahan kami sa loob ng isang oras ng isang makabuluhang talakayan at kwentuhan. Mm-hmm. Dito pa rin sa paborito nating istasyon, ang Bright FM 91.9. Yes, Sister Car? Alam mo ba, kahapon, di ba, ang tagal natin after nating mag-sign off sa programa, nandito pa rin tayo sa booth kasi Oo nga. kinokopya ko pa yung mga tanong. Ang dami, no? Oo. Maraming interested kasi Oo nga siguro yung mga nakaka-relate ako kasi yung sakramento Siyempre. ng matrimonya o kasal ang pinag-uusapan. Ako rin ang dami kong naging tanong kahapon kay Father Joel. At game na game naman si Among na sumagot. Oo At nga. sumali pa ang kanyang boss na si Among Jean. Monsignor. Si Monsignor Reyes na nasa cathedral nun. Nakamonitor, oo, no? nakamonitor. Hindi pwedeng umuwi si Among Joel hanggang hindi masasagutan yung tanong. By hook or by crook, Father Oo Joel, nga. kailangan sagutin mo to. O ngayon, balikan natin yung ibang mga tanong. Mm-mm. Actually, may dagdag pa tayong discussion. Pero ito muna, yung una. Alam mo to, I'm sure, yung sagot nito, karaniwang, galing po ito sa 1613. Mm-mm. Karaniwang suot ng ikinakasal ay kulay puti. Ano po ba ang connection nito sa Sacrament of Marriage? Yes. Hmm. Ano nga ba, Sister Car? Oh, paano nga ba? Yung puti, simbolo yan ng purity. Di ba yung Kalinisan. mga binibinyagan? Di ba? Natalakay natin yan. Na nakaputi sila kasi simbolo ng purity. Pero sa kasal actually, wala naman required isuot. Kaya lang, naging tradition na yan eh. Di ba? Oo. Nung ikaw ba, di ba lagi mong kinukwento yung disposada yung kasal mo. Mm-mm. Ni-require ka ba ng pari o ng simbahan na magsuot ng puti? O may sinabi ba sila na requirement? Hindi. Kasi basta yung importante lang naman dito talaga kayong mag-asawa na haharap doon sa altar at yung suot natin hindi naman ganoon binibigyan ng importansya basta as long as na tayo ay presentable ang haharap sa altar, no? Yun ang mas importante kasi yung isa pang pinag-uusapan ngayon, maaaring maging issue yung iba-iba na yung kulay ng kasuotan, yung mga gowns ng mga kinakasal. Tama. May black, may red, may ang tawag dito, iba ba yung kulay o yung mga nagiging trend sa panahon ngayon sa mga kinakasal, no? So, yun. Yung simbahan, wala namang requirement talaga. Definitely Pero wala tradition na yung gumagamit ng puti. So, kung kayo po, actually, kailan ba yun? May mga nakita akong pictures from the 50s, 60s, and 70s. Hindi man sila naka-gown na mahabang-mahaba Yung Ang pwede cute naman, nga. diba? Parang dress basta na nakabelo, below the knee, Mm-mm. okay na yon. Ang cute. Basta kung ano yung decent na pangsimba, kung nais po ninyong magpakasal sa simpleng paraan, okay na po yon. Yes. Pero alam mo ba yung mga kababaihan noong unang panahon, 1950s, sabi mo nga, 40s, yung mga kinakasal, yung mga lalaki, naka-Amerikana palagi nakikita ko di ba? Talagang napaka-decenteng tignan. So, any more questions, Sister Car?
Ito Meron pa muna, ba? yung mga nagpadala ng text kahapon. Maganda kasi na nabasahin. Mm-mm. Ang layunin ng kasal, may dalawang mahalagang layunin ito. Yung pagkakaisa, unity, at na di makakalag at magkakatali, yung indissolubility. Ayon po sa Mateo 19 verses 5 and 6. Mm-mm. Dahil dito, iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sasama sila sa kanya at paano ba to? At sila'y magiging isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Kaya sa Santa Iglesia Katolika, bawal talaga ang diborsyo. Amen. Galing ito sa 3576. Actually, na-mention nga yan ni Father Joel Mm-mm. kahapon, di ba? Oo. Talagang sa simbahang Katoliko, may requirements kasi yung kasal. At yung requirements na yon, isa yun yung free will, kailangan may willingness. Oo. At kapag alam mo kung ano yung pinapasukan mo, alam mo na forever ito, na papasukan mo yan, na hindi kayo pwedeng magkakahiwalay. Mm-mm. Indissoluble yan. Kahit naman hindi kasal eh. Kung minsan, di ba yung mga kontrata lang, pag sinabi mong in perpetuity, forever so, forever yun. and Oo. ever na yan. Kahit yung, di ba, yung pagbebenta lang ng mga bagay-bagay, hindi mo na yan pwedeng bawiin pag may Oo. kontrata. O ano pa yung sakramento? Syempre, mas mahalaga at mas may value. Oo nga. Actually, na-remind ako sa ibinahagi ni Father Joel kahapon tungkol sa tatlong kabutihan o kahalagahan ng kasal. Sabi nga niya, according to Saint Augustine, sa tradisyong Katoliko, ang kasal ay pinaliliwanag sa mga katagang una, yung sakramento. No? Mhm. So, dahil nga yung tinatawag nating sakramento, syempre ito ay isa sa mga tinatanggap nating mga bininyagan, lalo na sa dalawang mag-ibigan na handa sila dapat sa isa't isa na yun nga, kagaya ng nasabi ko kahapon, bagamat hindi kami ganoon nagkakilala ng mabuti dahil ilang buwan lang, yun nga, nagdesisyon kaming mag-asawa na magpakasal na. So, kailangan tanggapin natin ang sakramento ng matrimonya sa simbahan. And then, pangalawa, sa mga nabanggit ni Father Joel, ang pagmamahalan at katapatan ng mag-asawa sa isa't isa. Bakit bakit ka pa magpapakasal kung walang love and fidelity sa bawat isa? So, wag nating gawing yung pag-aasawa na baka mamaya skin deep lamang yung pagmamahala ng bawat isa na nararamdaman. Kung dun sa mismong magsasama na sila, dun nila natuklasan yung ugali ng bawat isa, tapos itatakwil na nila yung bawat isa, paano naman yun? So, kailangan po, wag nating kalimutan na ang pagmamahalan at katapatan ng sino mang magbabalak na magsasama habang buhay. Pero, syempre po, sa sakramento ng matrimonya, ito idaan. And then, pangatlo, syempre, sabi po ni Father Joel, tayo ay kailangang bukas ang loob, ang kaisipan sa pagkakaroon ng supling o yung tinatawag nating procreation, no? So, hindi yung mag-aasawa ka tapos ayaw mong magkaanak na ikaw babae. Oo. Dahil nga, ayaw mong masira yung figure mo. Naku, no? mababaw na dahilan. Oo. So, yun yung mga natatak kahapon sa akin sa ipinaliwanag ni Father Joel. Ikaw, ilan yung anak mo? Hindi naman nasira yung figure mo. Oo nga, 4. Ngayon malalaki pa sila sa akin. Hindi naman... Hindi sukatan Oo. o dahilan na huwag mag-anak. Nag-asawa ka pa. Ang dami ng mga mag-asawa na walang anak na gustong magkaanak. Pero yun nga pag Catholic marriage, yung requirement talaga, kailangan maging bukas sa Pagkakaroon ng anak. Kasi actually, ang ganda-ganda nga nitong nabasa ko kagabi. Itong si Pope Francis pala, habang nagdi-discuss tayo ng marriage, ng matrimony, kahapon, siya rin. Yun din yung catechesis niya sa Vatican. Ang sabi niya, swak marriage. tayo dyan, no? Sabi ba naman, kita mo naman kung ano yung title na nakapost na po ito sa ating Kwentuhang Katoliko Facebook page. Sige, Sabi ni napakibahagi Pope mo. Francis, marriage is brave, promise to love like Jesus, not showy ceremony. Di ba yun din yung sabi ni Father Joel kahapon? Yung hindi naman kasi yung kasal sa Pagpapakasal. simbahan yung ibig sabihin. Ito nga, sabi ni Pope Francis. Hindi kailangan mag-aarbo Oo. o galante, di ba?
a Christian marriage isn't just a big ceremony held in a church with nice flowers and everyone wearing fancy clothes and taking lots of pictures. Natuwa Oo. naman ako. Yun yung hindi naman talaga dapat. Tsaka alam mo ba, bago mo ipagpatuloy, sister, yun nga yung madalas na nagiging issue ngayon. Mahal daw yung magpakasal sa simbahan. Hindi naman. Diba? Hindi dapat. Oo. Sa mga civil weddings nga, pinaghahandaan, gumagastos. Tapos, wala namang sinasabing issue about civil wedding, no? Pero pagdating sa ang tawag dito, kasal sa simbahan, nagiging malaking issue sa mga mag-asawa. Oo. Na hindi dapat. Yun yung nakakalimutan na sakramento yung kasal. Naku, ayan na. Umiinit na po yung ating usapan. Mag-break muna tayo. Okay. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga bang dahanan? Ngunit ikaw ang Ama, nasa amin nagkalinga, sa harap ng iyong dambana, kaya't sasamo ng magdalang habag ka, umanaog ka pon sa tahanang laan sa'yo, kalwalhatian. Magalang habag ka, umanaog ka poon sa tahanang laan sa'yo, kalwalhatian. Sin mo ng biyaya, nalulog sa'yo, dambana. Puspusin mo ng biyaya, Tulong sa'yo, dambana. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga ba? Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Sister Tess, ano yung sinasabi mo kanina tungkol sa sakramento ng matrimonya? So, sa sakramento ng matrimonya, no? So, lahat
ng mga tinatawag nating may kaugnayan sa pagpapakasal, kailangan pinag-iisipan itong mabuti dahil hindi basta-basta yung pagsuong natin sa pagpapakasal dahil walang hanggang pagsisisi kung hindi natin ito pinaghandaan sa buong aspeto ng ating pagkatao. Hindi lamang yung puso ang dapat paandarin dito, Yes. kundi lahat. No? Natatawa ako, hindi dahil pinagtatawanan kita. Pero yun kasing sabi ni Pope Francis, again, yung sabi niya kahapon, I greet newlyweds, I say, look, the courageous ones, because you need courage to love each other as Christ loves the church. Oo. So Grabe. sabi niya, matapang daw yung mga nagpapakasal. Oo, kasi imagine, hindi naman lahat kasi ng mga nagpapakasal o nag-aasawa kilala nila yung bawat isa, no? Kasi halimbawa, ako tawag dito, nanligaw sa iyo, nakuha ko na yung matamis mong oo. And then hindi ko naman ipapakita lahat yung Of mga course, ugaling kasi hindi maganda. Di ba nga, kahit yung mga magkapamilya, magkapatid o mag-ina, every single day may mga natututunan pang bago yan sa isa't Oo. isa Everyday na pagsasama ninyo, may mga bago kayong tuklas kung ano yung iba pang mga natatagong o mga lihim na pagkatao mayroon ng bawat isa sa inyo. At matutuklasan mo lang yan pag nagsama na kayo sa isang bubong. Pero syempre, ano yung nag-uudyok sa atin? What drives us to do that? Yun nga, yung vocation to love without Oo. reserve and Oo. without measure. Yun din yung sabi ng ating Santo Papa. Yun daw yung foundation of the free consent that constitutes marriage. Oo, kailangan. Pagka ikaw ay tumango sa sakramento ng kasal, handa ka sa anumang pwedeng mangyari sa inyo. Dahil once na kayo ay pinagbuklod na at pinagkaisa na kayo sa sakramentong ito, wala nang atrasan, wala nang hiwalayan. Go Tama. lang ng go. Kaya yan naman, 'di ba? Kapag nagkakaproblema na yung marriage, actually wala naman sigurong marriage na hindi nagkaroon ng konting Oo. gusot. I mean, different degrees naman, 'di ba? I'm sure ikaw bilang may asawa, alam mo naman 'yun na syempre may konting gusot, parang Oo. tampuhan, may malaking gusot siguro kung life issues na. Yan naman yung binabalikan lagi, 'di ba, na ano nga ba? Ba't nga ba tayo nagpakasal? At saka sa sakramento ng kasal, once na tinanggap natin to, yung mga mag-asawa, tinanggap nila ito, ang Panginoon, siya yung mamamagitan sa kanila. Kahit na gaano man yung degree na sinasabi Oo, mo, yung gusto problema. o problema ang kanilang haharapin sa kanilang buhay, sigurado magkakaroon ng kalutasan iyan. Kaya dyan, napaka-importante ng pagtanggap natin ng sakramento ng kasal. Kaya pag nag-asawa tayo, siguraduhin natin na yung sakramento ng kasal sa simbahan, ito dapat tanggapin. No? Speaking of problems, may tanong ang ating isang listener. This is from 1427. Good PM po. Lagi pong nag-aaway ang nanay at tatay ko. Kahit ayaw po namin maghiwalay, parang yun lang po ang solusyon para mabuhay ng tahimik. Bilang anak, ano po kaya ang gagawin namin para mamuhay na po kaming pare-pareho sa kabanalan? Hindi po nila alam masyado na kaming naaapektuhan sa kanila. So, siguro magbibigay ako ng, yung kasi, ako hindi ako exempted dyan sa buhay lahat may naman. asawa. So, actually, iba't iba yung paraan o pamamaraan ng mag-asawa. Siyempre, depende sa personality o personalidad ng asawa. Mayroon ka, baka mamaya mababaw yung init ng ulo niya. Kahit na naririnig pa ng mga bata, nakakapagsalita siya ng hindi maganda sa kanyang asawa. Pero, sabi ko nga, hindi naman pagtatagpuin ng Diyos yung tao na tawag dito, kumbaga sa science, opposite pole attract each other. Diba? So, kaming mag-asawa kasi ganoon yung kumbaga yung isa sa amin, no, mayroong tendency na katak. Ikaw ba yun? Hindi. Vice versa. Pero
at the end of the day, kahit nagaano man yung pag-aaway, Diyos ko, Diyos ko tuloy ako, wala nang iba pang magandang paraan o solusyon na pwede nating magawa, kundi i-offer sa Diyos na sana, hindi natin papatay ng pag-asa natin, buhayin natin yung pag-asa natin na time will come, no? Siguraduhin natin na i-offer natin lahat sa Diyos yung mga nangyayaring hindi maganda sa sitwasyon o sa relasyon ng mag-asawa. May solusyon pa rin dyan. Sikapin lang natin, lalo na yung mga anak, kung may isip na yan, no, magpatulong tayo sa kanila, no, sana ipagdasal ang relasyon ng kanilang mga magulang. So, tama yun. ako, yun ang masasabi ko or pwede kong ibahagi kasi based on our own experience, yun ang ginagawa ng mga anak ko. Nagpapalakas sila ng loob sa akin. May mga kaibigan akong involved sa marriage counseling or sa marriage encounter movement. Kaya kahit hindi ako Yes. Oo. may Understood. asawa, oo, may idea naman ako na kung minsan pag nagkaka-problema, kailangan humingi ng payo. Tulad nga ng sabi mo, may mga counselors naman na pwedeng puntahan. Lapitan. Oo, kasi kung minsan, baka yung gusot na sinasabi ni dear texter natin, baka naman pwedeng hanapan pa yan ng solusyon. Kasi kung minsan may makikita tayong buhol, pwede naman niyang i-unravel, di ba? O pwedeng, kung nananahi ka, di ba? Kailangan lang careful. Oo. Alam mo naman yan. Medyo matagal, oo. Pero imbes na mapatid o maputol yung isang hibla o yung isang thread, pwede naman kasi baka pwede pa. So, nasa ano yan yung counselors na yan, trained talaga sila. May mga psychologists, may mga pare, may mga madre. Tapos depende kasi kung ano yung madiskubre sa unang pagpunta. Kung yung problema medyo may pagka-psychological, yung ugat, no? Pwedeng i-refer sila sa mga psychologists or psychiatrists kung minsan. Kung yung gusot, kunyari, madalas daw yung usapan, kunwari, financial. I-refer sila sa mga financial counselors. Di ko nga alam, may ganun pala eh. Pero dapat yung mag-asawa, open sila sa mga bagong pwedeng mga alternatives para nang sa ganun. Kung gusto nilang mag-workout pa yung marriage life nila, kailangan pag-usapan din nila. Diba? Baka mamaya, ang isang partido lang ang gusto, yung isang partido naman ayaw. So, kung ako, yung anak, tingnan mo muna, yung mga magulang mo ba may willingness para ma-resolve yung mga problema. Kung meron, lapitan mo, sabihan mo, Tay, pwede po ba tayong pumunta sa ating parish priest? Pwede po ba tayong magpatulong? O kung minsan naman, ikaw na mismo humanap ka ng counselors. Marami yan. Alam ko sa Holy Rosary Parish sa Angeles, may counselors dyan. Tapos, yung Family and Life Ministry, yung head niyan sa Archdiocese natin, si Father Arnie Serrano. Alam ko may mga core group din na tumutulong. Pwede po yung gawa ng paraan. Mag-text po kayo sa amin, kukunin namin yung number ninyo kung nais ninyo yung malaman. At kukunin din namin yung numbers nila na maaari ninyong pagtanungan. Kasi kung anak yung nagugulo ng ganyan, yung sabi nga niya, di ba? Ayaw niyang maghiwalay yung magulang, pero mukhang yun lang yung paraan. Hindi naman siguro yun lang yung paraan. Tingnan muna, kailangan exhaust all means. Yung mga kaibigan ko, ganun yung sinasabi. Dapat hindi maging unang alternative yung paghihiwalay. Kasi usually, pagka everyday, kahit na petty quarrels lang, yun ang kanilang iniisip agad. O, syempre, paano aayos yung problema pagising mo pa lang, pagmulat mo pa lang ng mata mo? Yung asawa mo, ang paningin mo sa kanya, isang bruha. O yung tatay, vice versa. O, hindi talaga aayos. Always ask the guidance of our Lord. Tsaka, pag ganon, kung sino man ito, kung anak siya, hindi siya dapat nakikialam muna ng diretsyo, di ba? Pwede kang mag-suggest pero wag ikaw yung gagawa ng solusyon para sa kanila. Kumbaga, you cannot solve the problems of the couple. Yung mag-asawa lang yung tanging makakapag-solve niyan. Pero with
expert or with professional help kung kailangan na. Mm-mm. Pero kailangan nakasupport pa rin yung mga pamilya, yung mga anak. Oo, kasi ako naman naniniwala, importante yung suporta ng pamilya mismo ng bawat partido bago ilabas ito. Kasi yung kahihiyan din naman ng Tama. pamilya ang nakataya rito eh. Kaya kailangan as much as possible para walang iskandalo, sana naman sa mismong pamilya i-resolve na yung problema nila bago pa ito machismis o makalat oo. sa iba't ibang lugar tapos pag-uusapan kayo, talagang hindi maganda, di ba? Oo, tama. Kaya ako yung preference ko kapag ganun, pumunta na sa professional counselors. Kasi yan, kapag professional counseling, ano yan Alam nila. total confidentiality. Oo, confidential Parang wala siya. kang sinabihan. Tsaka safe. At tsaka yung mga payo nila, pinag-aralan, hindi yung kuro-kuro lang. Oo. Alam nila kung ano yung dapat gawin ng mag-asawa, ano yung do's and don'ts, di ba? Mm-mm. So, let's give way to this may isa pa. texter. Yes, from 0768. Good afternoon po. Tanong ko lang po sana, except sa simbahan, pwede po bang idaos ang kasal sa ibang lugar? Thank you and more power. Hindi. Kung Catholic wedding yan, sa simbahan lang talaga. Mas maganda sa simbahan. Oo. Alam ko yan, lumabas na tanong yan dun sa, saan ba yun? Yung, tinanong yung isang parish priest. Tapos sabi ng parish priest, kung Catholic wedding yan, alam ko, yung gusto ninyo kunwari, mag-garden wedding, yung romantic, ganon. Oo. Pero, kapag Catholic wedding, sa isang area lang na may basbas yung simbahan, ibig sabihin, sa isang simbahan, yung parish church. Actually, alam ko, bawal man yan sa mga kapilya eh. So, oo naman. Oo, Dapat bawal din yan. sa main church talaga, Oo. sa parokya mismo. Kasi yung trending ngayon, di ba? Nagte-trend kahit saan sa beach, beach Oo. wedding, garden wedding. So, mas maganda kung sa yung para maging mas solemn, doon sa simbahan mismo ganapin ang sakramento ng matrimonya. Oo, kasi ano naman yun? Ano yung kadahilanan nun? Kasi kung kayo ay magpapakasal at nais ninyo na sa simbahang Katoliko ito, actually, yung ministro o yung nag-a-administer ng sacrament, kayong dalawa eh. Tapos yung parish priest, parang magpipreside, di ba? Oo, napag-usapan din natin napag-usapan kahapon natin yan. yan kahapon. Tapos yung mangyayari, syempre, dapat sa bahay ng Diyos. Oo. Kasi sino ba yung katlong party? Sino ba yung the only third party that is allowed into a marriage, di ba? Oo, tsaka 'di ba sabi ko nga kanina, ang mag-asawa at syempre magpe-preside lang yung priest, but then definitely ang mamamagitan sa kanila talaga ang Panginoon. Kasi sa pagsasama ng mag-asawa, talagang wala naman pwedeng bibigay ng grasya ang kanilang kailangan kundi ang Panginoon. Kaya dapat sa simbahan tayo. Oo, hindi naman ano yan eh. Hindi naman dahil maselan lang si amo, Oo. hindi. Patakaran talaga yan Talagang ng hinihingi yan ng Santa simbahan. Iglesia. Oo. May isang tanong tayo medyo kailangan natin na follow-up question. Magandang hapon po. This is from 9940. May tatanong po sana ako. Nagmamahalan po kami ng BF ko, ng boyfriend ko at malapit nang magpakasal. Recently lang po naming malaman naming magpinsan po pala kami. Sabi po ng aming mga kamag-anak, hindi daw po papayagan ng simbahan ito. Mahal na po namin ng isa't isa at magpapakasal na po kami sana ngayong taon. Wow, medyo complicated nga. Pero yung bago tayo sumagot, kailangan malaman muna kung ano yung degree ng pagpipinsan nila. First cousins ba? Second cousins? Yung bawal talaga sa ating simbahan, yung hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, kung first cousins kayo, definitely no. Hindi pwede. Although, no. sabi nga nila, bakit yung lola nila, yung kesyo, may mga alam kasi sila na ikinasal sa simbahan na mag first cousins. Well, kailangan ninyong humingi muna ng
ng dispensation, yun yung tawag eh. Hihingi muna ng permiso at mahabang proseso muna yan kung papayagan kayo. Kasi yung iniiwasan, may sagot kagad, second cousins daw sila. Yun. Pwede yun. May ano yan eh, pero pumunta muna kayo sa inyong parish priest, magpa-advise muna kayo kung ano yung pwedeng gawin. Kasi iba yung na-interview muna kayo. Tulad nga ng sabi ni Father Joel kahapon, kailangan may canonical interview muna sila. Di ba talagang dadaan muna sa mga iba't ibang proseso bago sila bago sila makatanggap sa sakramento ng kasal. Kasi usually yung mga may kilala din ako, first cousin, na laman lang nila nung ikinasal na sila at nagkaanak na. So, by then, ang nangyari, talagang pinaghiwalay sila. Kahit pinaghiwalay. Kasal na sila? I think, kasi natural, yung tawag dito, nagkaroon na sila ng isang anak. Kaya, syempre, ano pang magagawa nila kahit na nagmamahalan sila. Syempre, sabi nga, blood is thicker than water, kaya yun ang ginawa. Kahit na masakit man sila, masakit man sa kanilang kalooban, dahil nga first cousin sila, yun, talagang naghiwalay na sila ng kusa. Ayun, kailangan nilang i-check. Pero actually, kung may konting naaalala pa naman ako sa pinag-aralan namin sa Theology of Marriage. Alam ko yung consanguinity, ano yan deriment, impediment yata yung tawag. Ibig sabihin, kapag pero yun nga, depende kung anong degree, di ba? Kasi kung minsan madidiskubre, especially yung mga, anong tawag dito, yung adopted children, kung hindi mo naman alam kasi na ama mo pala yun, biological father, may ganun di ba yung mga telenovela, may ganun. So, depende kung ano yung degree. Pwede yung kahit kasal na sila, pwedeng mapawalang bisa kasi yan. Yung mga impediments of marriage. Yun. Yun yung tinatawag na impediments. So, pumunta muna kayo sa inyong parish priest para kayo ay mag-guide, magabayan ng maayos. Huwag tayong kahit na ba mahal natin kung talagang yung dugo nananalaytay sa ating buong katawan kahit na basta ang tawag dito, siguraduhin natin na walang masasacrifice sa both parties. Pero natutuwa ako dito sa ating texter, Sister Tess. Kasi ibig sabihin, talagang nais nilang magpakasal sa simbahan, di ba? Yung may desire, yung kwentuhan kasi natin kahapon, bakit ngayon yung mga nagpapakasal parang wala nang kwenta yung pagpapakasal sa simbahan. Laging iniisip na lang nila yung pagpapakasal, parang papel lang yan, kaya sa civil na lang daw sila. Yun yung tema natin kahapon Kaya nakakatuwa itong ating texter, kahit sinabihan na sila na hindi papayagan ng simbahan, nais pa rin nilang magpakasal sa simbahan. Pero yun nga, kailangan guided. Kung second cousins naman, baka pwede. Payagan, no? Alam ko hindi naman bawal pag second cousins Pero kasi kailangan tandaan din natin, iba yung kultura, iba yung batas sa simbahan. Kasi sa atin, especially mga Kapampangan, di ba? Dito sa atin, sa amin, pag small town, kasi sa Santa Rita, napakaliit na bayan. Alam namin, kamag-anak namin, pero di na namin matrace. Tapos pag nagkakasama-sama kayo, para kayong magkakapatid, pero hindi na ninyo matrace, paano kayo naging magkamag-anak? Yun nga Pero sinasabi mo yan, may mga kamag-anak tayo kahit na 4th degree na, pero naaalagaan pa rin. Kaya doon pumapasok na, it's no, kahit na may gusto kang ligawan sa kamag-anak mong ito, pero hindi po pwede kasi, yun nga, naaalagaan yung pagkakamag-anak. Kaya para sa kanila, it's a big no na asawa o magpakasal yung magkamag-anak na iyon. Sa Kapampangan yung term natin kasi masese, di ba? Uling sesesen Masese yung pamikamag-anak. So kahit hindi mo na matrace kung minsan kung kalululuhan. Pero yung feeling ninyo talagang close na close. Medyo medyo tabu nga. Pero sa simbahan, kung ganun na, malayo na, allowed na kahit sa batas, di ba? Kahit sa civil. Pag malayo na, okay lang yun. Wala ka ng problema. Follow up ito nung tinanong natin kanina. Yung nagtanong kung hiwalayan na lang daw yung tanging solusyon.
in connection po sa family problem ko, ayaw po kasi nilang malaman ng iba ang problema namin. Si mama po kasi teacher siya. Siyempre po, ayaw niyang masira ang pangalan niya. Siguro naman po sa tinagal-tagal magkakaayos din sila. So yung sinabihan mo kasi Sister Tess na ayusin muna, tama naman yung sagot mo. Pero yun nga, kaya kailangan kung Alam mo, pumunta sa confidential Oo. na counseling. Kasi talagang may pinangangalagaan tayong reputasyon, lalo na kung isa kang edukador o isa kang professional, no? Pero sa kabilang banda, syempre, sikapin natin hanggat masasave natin yung pagsasama natin bilang mag-asawa sa ating lang na mag-asawa. Kasi hindi naman pwedeng, halimbawa, kung naikalat na yan sa ibang tao, makakatulong ba sila? Kaya, kagaya ng sinabi mo sa Sister Karen, pupunta sila sa mga tao na mayroon talagang maitutulong sa larangan ng problema natin bilang mag-asawa sa mga counselors talaga. Tsaka Kaya kung close kayo sa mga parish priest nyo, they can actually, do kahit help. hindi close, kasi Oo, obligasyon ng parish obligasyon. priest, Oo. na magbigay ng tamang, yung advice or counsel. At saka mag-guide kayo sa Panginoon para matulungan kayo. Pero kung sa tingin nitong anak, malala na yung problema, wag ipagwalang bahala. Kasi kung minsan, di ba, yung sabi nga nila, a stitch in time saves nine. Yung maliit na butas sa damit, Oo. kapag hindi mo kagad sinulsi, lalaki. Tapos pag inisip mo, kung di ba, yung problema ganyan, ano nga ba yung pinagmulan ng issue na yan? Tapos ang liit-liit lang pala, di ba? So yung ganon, wag ipagwalang bahala. Kasi so, wag hahayaang lumaki. Oo nga, tsaka pag minsan nga pride yung umiiral Kung talagang meron pang natitirang kahit na konting pag-ibig, sikapin natin itong buhayin at huwag tuluyang patayin para hindi rin naman masira yung mga anak natin. Kasi ang sandalan ng ating mga anak, tayong mga magulang. Kung kaya sikapin natin na mabuhay tayo ng payapa para sa mga anak. No, para yung kawalan ng respeto sa bawat isa, wag po ninyong alisin ang respetong ito. Sana pero may syempre, natitirang kahit nakatiting lang. Pero sa akin kahit wala kang anak, kailangan yung respeto nyo sa isa't isa, for each other. Kasi kayong dalawa yung nagsumpaan Oo. Tapos yung mga anak madadamay sa problema ninyo. Kawawa yung mga nagiging anak. epekto kasi yun. Itong ating texter from 3576, ito yung dagdag sa ating talakayan. Kailangan po sa simbahan ng kasal kasi po upang ganapin ang pananagutan nilang pag-ibig sa isa't isa. Sa harap ng Diyos, sa harap ng sambayanan ng mga Kristiyano. Kaya nga yung kasal sa simbahan, sa loob mismo ng simbahan, dapat ganapin. At saka 'di ba may witness? Yung isa sa mga kaibigan ko nung kinasal, sabi niya, I want a church wedding not for its parang hindi pageantry Gusto niya ng church wedding kasi daw sa tingin niya iba yung pakiramdam kapag tapos nilang mag-exchange of vows, tapos pahaharapin sila sa sambayanan ng Panginoon. Nga naman. Iba nga naman yung feeling nun. At saka pagka nga bago yung ang tawag dito, yung panghuling panalangin sa mag-asawa. Di ba? Paharapin sa mga tao, yung mag-asawa. You may now kiss your bride. Ito pa lang yung official kiss. Ayun. Yung official kiss. Talaga naman, may official kiss. At saka karagdagan pa doon sa sinabi ng ating kapatid na texter, yung sakramento kasi ng kasal ay ito isang grasyang sakramental na nagpapatibay sa makataong pag-ibig ng mag-asawa at tumutulong sa pagtahak sa kahirapan ng buhay may asawa. Lahat ng kasal ay naninindigan sa dalawang haligi, ang makataong pag-iibigan ng mag-asawa at ang grasya ng Diyos. Kapag wala ang grasya ng Diyos, mga kapatid, ang pamilya at ang kasal ay guguho sa una pa lamang pagsubok. Ay, oo. Kaya napaka-importante po ng sakramento ng matrimonya sa simbahan. Oo. Kaya nga, di ba, yung laging biro, dapat yung third party mo, si God. Oo. Kasi kung wala kang third party na ganon,
kayong dalawa lang, wala na. Natawa na naman. Kasi kahapon yung sinabi ni Father Joel, kung sa civil wedding sabi niya, si Mayor lang, ano magagawa ng Mayor sa inyo? Kapag kayo ay nagkaroon ng malaking problema sa buhay, matutulungan ba kayo? Kaya talagang Diyos lamang ang pwedeng mamagitan sa anumang problema ng mag-asawa. Oo, tama. Kasi yung parish priest, sa gusto ni parish priest, obligasyon niya lahat ng mga kaluluwang nasa ilalim ng kanyang care. Kaya cargo de almas in Spanish you have the care of souls. Naku, ang ganda ng ating kwentuhan yan. Oo nga. Usapang kaluluwa na. Mag-break muna tayo. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me and my state, and all the world will call me blessed. God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age for those who follow Him, whose own hands and raises our hands. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. Fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. The promise known to those before and to their children forever. Sings of the Lord who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. On the wings of my Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Sister Tess, yung ating usapan habang break. Oo nga, Pabigat ng pabigat, pero mukhang kailangang mabuksan yan kasi nagiging issue sa maraming may asawa, no? Oo. Ano nga ba yan? Kasi nga, syempre may mga... Issue ng mga battered wives. Battered wife, yung mga hampas dito, hampas dyan. Sampal dito, sampal dyan. Ginagawa kang punching bag. Oo. Pero, tawag dito, yung iba, may mga sadistang asawa, pero magkagayon man si Sir Car, believe ako sa mga ganoong klaseng babae. Anyway, mayroon na mga battered husband din, di ba? Oo, Vice versa. So, believe ako, kung kahit na ganun man yung nararanasan nila, umabot na sa puntong talagang nagsasakitan na sila, kung yung may natitira pa rin pag-ibig, ano bang klaseng pag-ibig meron sila pagka ganito, no? Pero, ang importante dito, ano man yung, kasi nga, ano pang saysay, bakit ikinasal tayo?
lalo na sa tinanggap natin ang sakramentong ito, kung hindi tayo handa na anuman ang mangyari sa darating na panahon sa pagsasama ng mag-asawang ito sa isang bubong, hayaan na lang natin mabaliwala ang pagtanggap ng sakramentong ito. Sayang naman kahit na ba ang tawag dito, nagsasakitan na kayo, but still, no, you're not losing hope na ang Panginoon nandiyan pa rin para mag-guide sa inyo. Ako, ganun ang para sa akin, no, kahit na nagkaroon pa ng tawag dito, nasasaktan na ninyo physically ang bawat isa. Pero ako, malaki pa rin yung tiwala ko, yung ang Panginoon lang talaga, yung makakasolve sa lahat ng ito. Babalik na naman tayo sa issue ng counseling pag-abot dyan. Kasi yung nagsabi nito sa amin, may group kami, retreat group. Siyempre, halo-halo. May mga may asawa, may singles, may hiwalay, ganun. Sabi nung pare na counselor mismo, pag umabot na sa puntong nagkakasakitan kayo, may hindi tama. Lalo na kung kunwari, yung kung battered wife ka, yung nananakit, yung kunwari, kung yung husband, siya yung nanununtok, hindi normal yon. Suntok. So, Ang bigat naman nun. kailangan magpatingin na pag ganun. Kasi, Psychologically. may problema pag ganun. Hindi kasi daw normal yung ganun. Mahal mo, sasaktan mo. Yun yung naalala ko sa sinabi ng pari eh. Ikaw naman, sabi niya, mahal mo, sasaktan mo, hindi yun normal. Kahit daw yung, kunwari, yung mga magulang na talagang masyadong sinasaktan yung mga bata. Iba yung tatapikin mo yung puwit ng bata ha, para disiplinahin. Iba yun. Iba yung nagkakabukol-bukol at iba na yun. Ibang usapan. Kahit daw yung mga ganon, may mga issues. Yun yung tawag nung psychologist na pare. May issues yan na kailangan i-resolve. So, they are wounded, sabi niya. Yung, kaya sila nananakit, the reason why they cause wounds in others, because the wounds they have in themselves are throbbing. O, yung kumikirot. Sila rin. Oo. Sila rin nakaranas ng ganun. Yung sugat nila kumikirot. Hindi naman nila alam kung paano yun hilumin. Naku, bumalik tayo sa sakramento ng paghilom niyan. Yung confession, di ba? So, kung may ganun na circumstances, may ganyang nangyayari, maganda, again, puntahan din yung parish priest. Kasi kung si parish priest mismo, hindi niya kayang resolve, I am sure, i-refer niya yan sa may... Aakayin kayo. Oo, yun nga, yung sabi natin, kasi yung archdiocese natin, may family and life ministry na talagang pinagtutuunan ng pansin yung ganyang mga issues. So talagang malaki po yung pagmamahal ng Santa Iglesia sa mag-asawa. Ay, oo. Dahil sa buong pamilya. Oo, sa buong pamilya dahil nais talaga, layunin talaga na manatiling buo ang pamilya na kaantabay ang ating Panginoon. Oo. Huwag nating kakalimutan na yung mga sakramento na ating tinatanggap, yung mga sakramentong ipinagkaloob ng ating Panginoon yan. Kabanalan, yung nais para sa atin. At kung may mga sugatan man sa atin, may mga solusyon para dyan. Kung may nakakasugat, meron namang nakakahilom ng sugat na iyon. Huwag po nating kalilimutan iyon. Di ba? Yes. Ay, nako. Ang medyo mabigat. Hindi ko in-expect na ganun yung mga tanong natin ngayong araw. Pero, hindi ibig sabihin nun ay hindi na dapat nilalabas yung ganyang mga tanong at kuro-kuro. Actually, natutuwa din po ako na may mga ganyang nilabas na issues. Kasi dyan natin ipapakita yung lingap ng ating simbahan tulad ng nasabi mo, Sister Tess, di ba? Mahal na mahal po tayo ng ating Santa Iglesia at sinusubukan niya tayong to guide and to support us, hindi lang yung pang-espiritual, kundi pati yung pang-temporal o sa kabuuan. So, yun, no? Bagamat komplikado kung minsan o kadalasan ang relasyon ng mag-asawa, no? Basta, yun nga, o yung mga mag-ibigan ngayon na gustong magpakasal, unahin natin ang pagtanggap sa sakramento ng kasal sa simbahan tayo. Oo.
Sana po wag nilang kakalimutan na o wag mawala sa kanilang isipan na yung sakramento ng kasal, hindi naman po yan mahal. Mahal. Hindi mahal. Hindi. Kundi mahal tayo ng Panginoon, kaya gusto niya tanggapin natin ang sakramentong ito. Huwag nating kalimutan na tayo ay tumanggap sa sakramento ng binyag, sabi nga ni Father Joel kahapon. Kung kaya, tayo, obligasyon din natin na tanggapin ang sakramento ng matrimonya sa simbahan. Di ba, Sister? Oh yes, of course. Sa mga nais pong magpakasal, lumapit po kayo ng maaga sa inyong mga parokya. Tanungin kaagad kung ano yung mga requirements. At wag po ninyong iisipin na yung mga requirements na yan pagpapasakit lang sa atin. Oo. Kasi kung minsan, alam ko, naririnig ko yan, ang haba-haba naman, kailangan ng baptismal certificate, kailangan ng confirmation certificate, kung ano-ano yung hinihingi. Ay, hindi naman po kasi yan basta-basta requirements. Kailangan lang yon kasi tulad ng napag-usapan natin, last week ba yun, yung sa baptism. Kung ano yung pangangailangan natin kapag nag-a-apply tayo. Oo. Ganon din naman sa pagpapakasal. Oo. No? Yung ano yun kasi yung yung certificate of baptism, pagpapatunay na Kristiyano ka. Kasi kung hindi ka bininyagan, kailangan mong binyagan. Kasi may iba nga naman daw pala, Sister Tess, kung galing sa mga liblib na areas, namuhay sila bilang Katoliko na buong buhay nila, tapos madidiscover nila, hindi pa pala sila nabinyagan. Oo. Kaya isa yun sa mga unang katanungan ng parish priest, no? Sa mga ikakasal, kung sila ba'y bininyagan. So right away, bibigyan sila ng schedule para mabinyagan muna o kaya makumpilan muna kung di pa sila nakatanggap nito ng sakramentong ito bago tuluyang tanggapin ang sakramento ng kasal. Oo, kasi yun nga kailangan buo yung ating pagtanggap. At hindi naman yan, kasi kung namuhay ka naman talaga bilang Katoliko, buong buhay mo, tutulungan ka naman ng Santa Iglesia din na yun nga, may alam ako na hindi pala siya nabinyagan nung tinanong. Kasi daw nung nakatira sila doon sa malayong area, parang once a year lang yata dumadating yung pare sa lugar na yon. So parang nakaligtaan siguro. Pero yun nga, nagdadasal naman, nagsisimba pag nandun sila sa area na may misa. Pero Sister Carno, kahit na ulit-ulit nating sabihin sa ating mga mahal na tagapakinig, huwag po tayong mag-atubili na pumunta sa ating mga parish priest, sa ating mga parokya, bago po tayo plano na magpakasal sa sibil. Oo, tama. Unahin natin ng simbahan. Opo. Mas matimbang yon, mas matibay. Hindi lang sa tao, sa mata ng tao, kundi hindi higit sa mata ng Diyos. Naku, malapit na tayong kailangan mag-goodbye. Pero i-announce muna natin. May mga announcements ba tayo na mangyayari? Actually, so far, wala naman. Bukas yung penitential service sa Metropolitan Cathedral. Instead of today, Thursday, na ilipat. Ngayong buwan lang naman daw. Di ba yun yung bili ni Father Sister Shirley at ni Father Joel. So, yung penitential service sa Metropolitan Cathedral natin ay May 8th, Friday, 5:30 p.m. Bukas na yan. Bukas yan. May kasamang confessions po yan. So kung matagal na kayong hindi nangungumpisal, take advantage. Sa mga regular naman na nangungumpisal, ayan, may isang pagkakataon pa po kayo para mapalapit at makipagkasundo sa ating Panginoon. Ay, by the way, May 8. So, the May 9 pala, before I forgot, muntik ko nang makalimutan, yung updating seminar sa Vicariate of St. John Mary Vianney. So, lahat po ng mga parishes na sakop ng St. John Mary Vianney, makikita-kita po tayo sa Sabado. Diyan po sa Santa Lucia Parish ni Father Dixie Paras. Dito yan, sa San Fernando, lahat ng mga catechists. Updating seminar. Every year yung updating ng mga catechists, lahat yan ng mga katekista sa buong Archdiocese. Okay. Sa mga nais pong makipagkwentuhan pa pagkatapos ng ating radio program, maaari po kayong pumunta sa ating Facebook page. Pumunta lang po sa Kwentuhang Katoliko, i-like ninyo at sumali sa ating talakayan. Ngayon po, Sister Tess, tapusin na natin sa isang dasal ang ating episode. Prayer for healing.
O God, who are the only source of health and healing, the spirit of calm and the central peace of this universe, grant to me such a consciousness of your indwelling and surrounding presence that I may permit you to give me health and strength and peace through Jesus Christ our Lord. Amen. Wow. Kasi ano yan, dedicated yan sa ating texters na nanghingi ng Humihingi, oo. dasal at ng advice. At yung si Dexter Regala na lagi nating pinagdadasal, kasama din po siya dyan sa ating dasal na yan. So, Yes. magpaalam na tayo. Lumipas na po ang isang oras na naman ng isang makabuluhang kwentuhan at talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko. Muli ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. Sa ngalan po ng Archdiocesan Commission on Catechesis, ito po si Karen nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong lahat.